Magandang araw sa iyo at sa masugid. Naming mga manonood, kung gusto mo ng mga ganitong kwento ng pag-ibig, pabangon at pagsubok sa buhay, tama ang channel na napuntahan. Mo dito ang channel na magbibigay sa iyo ng saya at inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito ay ibabahagi ko ang isang napakagandang kwento na kapupulutan natin ng aral at kukurat sa ating puso. Kaya kaibigan, just sit back and relax. Simulan na natin ang kwento. Hindi sinipot ng kanyang kadate ang matronang ito, kaya umalis na lamang siya. Bakit? Kaya may lalaking sumusunod sa kanya. Pangako huli na to, for God's sake. Alis huli na to, bulong ni Ali sa kanyang sarili. Habang kanina pa hindi mapakali sa kanyang pagkakaupo sa mesang pinareserba niya, kung saan sila magkikita ng kanyang kadate 55 anyos na si Alice. Oo, hindi na maitatago pa ng makeup ang mga kunubat sa kanyang balat, yung mga wrinkles sa kanyang mukha, subalit hindi maipagkakailang maganda at balingkinitan pa rin ang kanyang pangangatawan. Sabi nga nila may asim pa, pero alam na niya ang tawag sa kanya ng iba. Matrona 3 taon ng byuda si Alice. Dahil ang kanyang mister ay sumakabilang buhay na dahil sa leukemia, malalaki na ang mga anak niya na pawang may sari-sarili na ring pamilya, at lahat sila ay nasa ibang bansa, na siya na lamang ang naiwan sa Pilipinas. Wala kasing mag-aasikaso sa kanilang negosyo at mga ari-arian, gaya ng mga paupahan at plantasyon. Ang totoo niyan, wala na siyang balak mag-asawa. Praktikal, iniisip niya baka peperahan lamang siya. At kung magpapakasal siya, baka maarbat pa ang kayamanang naipundar nila ng kanyang mister. Gulo yon, lalo na sa mga anak niya, pero hindi ibig sabihin na hahayaan na niyang kalawangin ang kanyang hiyas noong nabubuhay. Pa ang kanyang mister? Walang araw na hindi sila umaakyat sa ikapitong gloria, bahagi na iyon ng kanyang buhay. Kaya nang mawala ang mister, para siyang mababaliw hinahanap. Hanap ng kanyang katawan, ang sarap ng pagdating sa rurok, kaya naman minabuti niyang gumamit ng dating app. Kahit sino basta gwapo ang hanap lamang niya ay libangan, pero sa madalas na pagkakataon, walang sumisipot kapag nakikipag-eyeball siya siguro. Kapag nakikita na kung gaano siya katanda, ay umaatras na kailangan na niyang madiligan. Uhaw na ang tigang na lupa. Itong katagpo niya, alam niyang gwapo at maskulado ito sa dating app. Kasi na ginagamit niya, hindi pwedeng totoong litrato ang gamitin, kaya nga mystery app ang pangalan nito. Misteryoso ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Makalipas ang halos 1 year, tila namumuti na ang mga mata ni Alice. Ipinasya niyang gumamit ng voice message at ipinadala sa account ng katagpo. Kung ayaw mong magpakita sa akin, fine, alis na ako. Matapos magbayad ng bill, ay lumabas na nga ng restaurant. Si Alice na bihis pa naman ng mga sandaling iyon. Habang patungo siya sa kanyang kotse, ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanyang lalaki, naka-jacket at nakasombrero. Kinabahan si Alice, akala niya ay hold-upper, kaya binilisan niya ang lakad. Bumilis din ang lakad ng lalaki na tiyak na niyang siya ang puntirya sa pagmamadali, at dahil mataas din ang takong ng kanyang sapatos, ay napatid si Alice at nadapa, tumama ang kanyang tuhod sa semento na parang kingking siya sa labis na sakit. Alice, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng lalaking humahabol sa kanya. Ha? Bakit kilala mo ako? Sino ka, hold-upper ka ba, kidnapper o ano? Takot na tanong ni Alice habang napapangiwi sa nararamdamang kirot ng tuhod at paa. Hindi ako si Jerome, ako yung ka-eyeball mo. Pagpapakilala ng lalaki na tigilan, si Alice napatingin siya sa lalaki. Ngayon lamang niya napagmasdan itong maigi, gwapo, makisig at makinistantiya. Niya ay mga nasa 28 hanggang 33 taong gulang. Bakit hindi mo ako sinipot? Tarantado ka, napakamot naman sa kanyang ulo. Si Jerome, kakasiwan, nahiya ako. Tingnan mo naman ang itsura mo sa itsura ko. Napagkamalan mo nga akong masamang tao. Diba? Parang nailang na akong pumasok sa loob at magpakita sa iyo. Pero noong lumabas ka na at nagalit ka na sa akin, naglakas loob na ako na sundan ka at makipagkilala sa iyo. Pasensya ka na sa akin, na-intimidate lang ako sa iyo, paliwanag ni Jerome. Tinulungan siya ni Jerome na makatayo. At tapos sa halip na ang unang date nila ay masayang kwentuhan, nauwi pa sa ospital upang ipagamot. Ang sugat sa kanyang tuhod dulot ng pagkakadapa. Mabuti na lamang din at maayos naman ang kanyang mga buto at hindi siya napilayan. Mabuti pa, ihatid na kita sa inyo para ligtas kang makauwi. Pagmamagandang loob ni Jerome kay Alice. Pumayag na rin si Alice, mabuti na lamang at marunong ding magmaneho ng kotse. Si Jerome dahil may sarili itong sasakyan. Owner type jeep nga lamang, hindi kagaya sa kotse ni Alice na talaga namang mamahalin. Sa bahay ni Alice, pinatuloy niya si Jerome, umorder na lamang siya ng pagkain. At saka sila nag-usap.
Mabilis silang nagkapalagayan ng loob at yun na ang naging simula ng kanilang mas malalim na ugnayan. 3 taon na ngayon, sina Jerome at Alice bilang magkasintahan 28 taon, si Jerome 58 naman si Alice. Sa kabila ng mga batikos na natatanggap nila sa mga taong mapanghusga, hindi nila ito alintana. Wala ring problema kay Jerome kung hindi sila maikasal ni Alice. Payag din siya kung sakaling humantong sila sa kasalan, pero may prenuptial agreement. Tanggap naman ng mga anak ni Alice ang pakikipagrelasyon ng kanilang ina kay Jerome. At iyon ang mahalaga para sa kanilang dalawa. Tanggap sila ng mga taong nakapaligid at malalapit sa kanila at mahal nila ang isa't isa. At dito na po natatapos ang ating kwento. Kaibigan kong nagustuhan mo ang ating kwento, sa araw na ito ay bigyan mo naman ng like at pakishare na rin sa iyong mga friends. Kung gusto mo pa ng ganitong mga panoorin, ay pwede kang magpunta sa baba ng aming channel at bisitahin ang mga kwento ng pag-ibig ng mga video na nai-upload namin muli. Maraming salamat sa iyong panonood.